At sa pagdating nga nila Kael sa Casagrande ay ang siyang unang pagbaba naman ni Lucero sa kabayo nito. At imbis na dumiretso ito sa asawa niya, ay dumiretso yun sa karwahe, sa pintuan nito. At paglabas ni Camila sa karwahe ay ang siyang pag-alalay naman ni Lucero sa pagbaba nito. Maligayang pagdating, Camila. Nandito ka na sa Casagrande. Uwi ka ni Lucero. Pero nang makita naman yun ni Matilda, agad na tumaas ang kilay nito at uwi ka niya ng, "Sandali lang, Isla ha? At sino naman tong senyorita na to pa-importante?" Uwi ka ni Matilda, sabay apurang lapit sa karwahe o sa asawa nito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. "Asawa ko? Sino siya?" tanong agad ni Matilda na parang sumusugod na. Matilda, mahal ko. Siya si..." "Bakit? Bakit mo hawak ang kanyang kamay at inaalalayan pa?" Hindi pa man tapos na pagpapaliwanag ni Lucero ay may kasunod na ulit na tanong si Matilda. Inaalalayan ko lang naman siya bilang isang lalaki. Tanda ng pagiging maginoo." Tamang rason naman ni Lucero. Ngunit parang walang naririnig si Matilda. Dahil, "Bakit? Pilay o lampa ba siya? Pwede naman siyang bumaba ng mag-isa." Wika ni Matilda. Matilda," wika ni Lucero ng pagtataka. Senyorita, paumanhin sa pakikialam. Pero sa tingin ko ay asawa mo si Senyor Lucero, hindi ba? Mas maganda siguro kung pagpahingain mo muna ang asawa mo dahil pagod pa siya sa biyahe, senyora. Opinyon naman ni Ingkong sa pagbaba nito mula sa harap ng karwahe. Doon ay hindi nakaimik si Matilda agad at sinabing, "Bilisan mo dyan, asawa ko. Mukhang may mga punit na naman yung mga damit mo. Magbihis ka na." Wika noon sabay alis niya. Napakamot na lang naman noon ng ulo si Senyor Lucero na nagtataka sa mga nangyayari. Kasi nga, sa tingin niya ay wala naman siyang ginagawang mali. Bakit ganun na lang ang reaksyon ni Matilda sa pagdating nila? Ni hindi nga siya nilambing nito. Mga babae talaga. Kaya ako, hindi ako nag-asawa Senyor Lucero. Kasi ganyan yung mga yan. Karamihan sa mga babae, kung kumilos ay base lang sa kanilang nararamdaman at hindi sila nagbabase sa luhikal na kaisipan. Tawa pa noon ni Ingkong. Napangiti lang naman noon si Lucero sa sinabi ng matanda. At habang nagaganap iyon, ay siya naman ng paglapit ni Senyor Amador sa mga ito. Pagkatapos nitong makausap si Kael ng saglitan, si Kael naman kasi noon ay karga na ang kanyang anak habang nag-uusap na sila ni Isla. "Senyor, paumanhin, pero maligayang pagdating sa Casagrande." Wika ni Senyor Amador, sabay naman ang pagbaling ng dalawa ng tingin sa kanya, pati si Camila. Sumunod ka na lang sa tagapagsilbi at ihahatid ka niya sa matutuluyan mo. Saglit pa nabilin ni Lucero dahil dumating na rin ang isang tagapagsilbi para kunin si Camila. Oo, Senyor Amador. Salamat." Buenas tardes, Senyor. Sabi naman ng matanda, kasabay ng bahagyang pagyuko ng ulo nito kay Senyor Amador. "Buenas tardes, Senyor. Sabihin mo nga sa akin kung kilala kita. Dahil parang ang taong matagal ko nang nakita mula nung binata pa ako ay kamukhang kamukha mo. Itama mo na lang ako kung ako ay mali. Ikaw ba? Ikaw ba ang tinatawag nilang pangil ng kanluran?" Sabi ng matanda na parang pag-aalangan pa na sumagot sa malakas na aura ng otoridad ni Senyor Amador. Dahil kahit siya pa ay pangil ng kanluran, ay parang nararamdaman nito ang mabigat na respeto kay Senyor Amador.
Hindi man po sa pagmamalaki o aking ipinagmamalaki. Pero ako nga ho, Senyor. Medyo nanlaki lang naman noon ang mata ni Senyor Amador at sinabing, "Kung gayon, ikaw ba ang sinasabi nilang tumalo sa 6 na maestro nung mga kapanahunan nila, nung nabubuhay pa sila?" Tanong ng direkta ni Senyor Amador. Sa tingin ko po, Senyor, ay isa lamang kwento iyon o haka-haka. At hindi yon totoo dahil hindi ko naman naging kalaban talaga ang 6 na maestro. Ganun ba? Kung gayon, kung maglalaban tayo, sa tingin mo, sino ang may mas malaking porsyento na mananalo sa pagitan nating dalawa? Tanong ni Senyor Amador na walang kurap ang mata na nakatitig kay Ingkong Yamada. Senyor, nagkakamali ata kayo. Hindi po ako naparito para makipagsubukan ng lakas. Sa katunayan ay nandito po ako para... Ama? Biglang naputol na salita ni Ingkong dahil sa tabik naman ni Kael ng balikat ng kanyang ama. Sabay, "Nagbibiro lamang ako, Ginoo. Ano na bang pangalan mo?" Tanong pa ni Senyor Amador. Ako po si Yonmer Salandig. Pero tawagin niyo na lang ho akong Yamada. Kadalasan kasi ay tinatawag ho akong Ingkong Yamada, Senyor Amador. Sa usapan ng dalawa ay naputol na nga ang tensyon sa pagitan nila dahil nagbibiro lang naman pala si Senyor Amador. At doon ay nakangiti na ang lahat na pumasok sa Casagrande. Pwera na lang kay Matilda na nakasimangot pa rin dahil ata sa selos kay Camila. At doon nga ay nag-usap-usap na ang mga lalaki noon. Si Senyor Amador, Kael, Lucero, Ingkong at syempre si Ginoong Pepito. At gamit din ang kakayahan ni Isla na makita ang nakaraan, ay doon na nila nalaman ang katotohanan kung si Ingkong nga ba ang tumalo sa 6 na maestro. At ang naging sagot sa mga nakita nila sa alaala nito ay hindi nga siya, sapagkat ayon sa nakita nila ay kasama pa nga ni Ingkong na nakipaglaban noon ang 6 na maestro sa Irahel, kung saan parang iniligtas pa nga ng 6 na maestro noon si Ingkong Yamada sa pagkuha ng Irahel sa dugo nito. At dahil dito ay nagpahinga lang ng ilang araw noon ang buong grupo upang gawing konkreto ang kanilang mga plano. At nang buo na ang kanilang mga pasya ay kumilos na sila. At sa pagtakbong muli ng mga kabayo ay ang siya ng paglalakbay ng 4 papunta sa La Carlota, sa baluarte ng mga salbasyon. Ngayon ay sa gubat naman tayo mga kabagis ng ulahing. Naiwan noon si Senyor Amador dahil sa mas alam nilang mas mabuti na may bantay din ang kanilang pamilya. At alam niyo ba na ang mga salandig na gabunan ay kasama rin nito sa pagbabantay sa Casagrande. Sa makatuwid, si Lucero ang makalumang gabunan, si Ginoong Pepito na isang mambabarang, si Ingkong Yamada na pangil ng kanluran, at Mikael Dalagit na may tangan ng lakas ng 6 na maestro o karunungan ay ang siyang sumuong sa lugar ng La Carlota. Tinatayang 1 hanggang 2 araw noon ang gugugulin ng 4 upang umabot doon. Depende pa sa pahinga ng kabayo o pagtigil-tigil nila. Kaya naman mahaba-habang biyahe pa noon ang kanilang gugugulin sa mga mangyayari o darating pang pagsubok sa kanila sa kanilang misyon. Sa pagtigil ng mga kabayo ay nakarating na nga sila sa La Carlota. Sa isang matandang puno ng akasya ay tumigil sila.
Nakatabi naman ng isang malaking ilog na para na ring parte ng irigasyon at parte rin ito ng lupain ng mga salbasyon, sapagkat doon ay may nakaabang na sa kanila at yun ay walang iba kundi si Don Isidro, ang tiyo mismo ni Matilda, na nooy siyang tinakasan niya nga nung mga panahong kainitan pa ng agawan ng posisyon sa lupa sa kanilang asyenda. Ngunit mahabang panahon na nga ang lumipas. Kaya naman ganito na ang nangyari. Mahal, salamat at nakarating kayo ng matiwasay. Salubong noon ni Matilda kay Lucero. Oo, mahal. Kumusta? Hindi ka ba pinabayaan ni Isagani? Tanong ni Lucero. Oo, mahal. Ayos lang ako. At nandyan na rin si Tio para sa aming gagawin. Wika noon ni Matilda. Kung nagtataka naman kayo mga kabagis kung bakit nandito naman na si Matilda, ay dahil ito sa mga planong na pag-usapan nila sa Casagrande. Ay nauna na nga si Matilda dito para makipagkita sa kanyang tiyo. Dahil tapos na rin ang hidwaan sa kanila sa mga lumipas na panahon. Dahil alam naman ni Isidro na parang wala na rin sigurong interes si Matilda sa kayamanan ng mga salbasyon. Dahil nga nakasafety naman na ito sa mga salandig. Pero kahit pa ganun, ay hindi pa rin nagpakampante si Lucero. Kaya naman pinasamahan niya naman ito ng 3 sa pinakamalalakas na gabunan ng Gubat Lawig at isa nga doon si Isagani. Senyor Lucero, mukhang andito na siya. Wika naman noon ni Kael habang pababa na rin sila ng kani-kanilang mga kabayo ni Ingkong at ni Pipito. Nang dumating na nga ang isang magarang karwahe na minamanipula ng isang kutsero. Sa mga ilang sandali lamang. Buenas tardes, Senyor Lucero. At sa iyo, Senyor Micael. Pati na rin sa inyo, mga senyor. Bati noon ni Don Isidro, sabay ng pakikipagdaupang palad o pakikipagkamay sa apat. Buenas tardes, Senyor Isidro. Bati naman ng eksahirado ni Ginoong Pipito. Senyor, nasabi naman na siguro sa inyo ni Senyora Matilda ang pagparito namin. At alam nyo naman na ayaw naming mag-aksaya pa ng panahon. Alam ko. Nalalaman ko na ito, Senyor Micael. At nasabi na rin sa akin ng pamangkin ko ang aming gagawin o ang aming ganap sa misyong ito. At ikinalulungkot kong sabihin na kailangan nyo ang pumasok sa gubat ulahing o ang ulahing, sapagkat sa huling nalalaman ko noon sa kapatid ko ay ang hiyas na hinahanap nyo ay nakay Guerrero, ang birdugo ng gubat ulahing na siyang namumuno ngayon sa tagong lugar o sa ibang dimensyon ng asyendang ito. At kailangan nyo nga ng karunungan ni Matilda sa itim na maika o ang tangan ng angkan ng mga salbasyon para dito. Kung gayon, umpisahan na natin ang pagpunta doon. Tugon naman ni Senyor Lucero sa paliwanag ni Don Isidro. Huwag kang magalala, Senyor Lucero, sapagkat nandito na tayo. Tugon naman ni Don Isidro, sabay turo ng malawak na tubuhan. Nagkatingin-tinginan noon ang apat dahil sa hindi pa nila maintindihan ang sinasabi ni Don Isidro. Mahal, magtiwala ka sa aming gagawin at humanda na kayo. Dahil ang ulahing ay tahanan ng mga lalang ng kadiliman na mga sari-saring nilalang na ang lais lamang ay saktan o patayin ang papasok sa gubat na to. Pero baka magtaka kayo dahil hindi literal na gubat ang makikita nyo pag nakapasok na tayo sa dimensyon nila. Uwi ka naman ni Matilda. Sige, gawin mo na, asawa ko. Uwi ka ni Lucero. Eto, Matilda, yung hinihingi mo sa akin, pamangkin. Kinuha naman ni Matilda noon ang isang maliit na bote na naglalaman ng itim na likido. Pagkatapos ay bigla na lamang tinanggal ni Senyorita Matilda ang kanyang sandalyas na may takong. Nagpaan na lang ito at pinanood lang naman ito nila Kael. Nang bigla na lamang humakbang noon si Senyorita Matilda at maya-maya pa ay humakbang na lang ito papaapak sa tubig ng ilog
na nooy banayad na umaanod. Pero hindi siya lumubog dito. At sa ikalawang hakbang niya sa isa niyang paa, lumulutang na sa tubig si Senyorita Matilda habang nag-uutib ito ng mabilis ng mga salita sa kanyang bibig. Nagpatuloy pa ito sa paglalakad sa ilog hanggang sa marating ito ang gitna noon. Ngunit patuloy pa rin yun sa pag-uutib ng mga salita hanggang sa mga ilang sandali ay pumikit na ito. Hawak pa rin ang bote sa kanyang mga kamay. Konting katahimikan noon ang nangyari. Pero sa mga ilang segundo lamang ay biglang umihip ang malakas na hangin at naramdaman nila Kailnon ang kakaibang esensya na dala ng hangin. Samantalang kalmado lang naman noon si Matilda sa gitna ng tubig na lumulutang. At higit pa doon, lumuhod siya sa gitna ng ilog. Pagkatapos ay paglapit niya ng bote sa kanyang bibig na may lamang langis na kulay itim na para bang binubulungan niya ito hanggang sa mga ilang sandali lamang. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri ay marahan niyang tinatanggal ang tapon ng bote. At nung natanggal niya ang tapon ng bote na kahoy ay may patalim palayo na maliit na dihamak na mas malaki lang kaysa sa karayom na nakakabit sa tapon. Nang habang ginagawa yon ni Matilda ay napansin naman ni Kael ang pagbabago na ng anod ng tubig na para bang bumaliktad ito. At sumunod na yon sa alimpuyo ng hangin na baliktad sa anod ng tubig kanina. Hanggang sa ibinuhos na ni Matilda sa tubig ng ilog ang itim na langis o likido na para bang napakahiwaga ng likidong iyon na halos kinulayan na nito lahat ang tubig sa ilog upang maging kulay itim na rin. Sabay tusok pa ni Matilda ng maliit na patalim nung tapon sa kanyang palad at sa paglabas ng dugo niya ay dampi niya ulit sa ilog. At huling sambit ni Matilda ng mga katagang, ang kanluran ay magiging silangan at ang silangan ay magiging kanluran. Nabigla nun si Kael sa mga nangyari dahil parang bumaliktad ng mabilis ang mundo nila. Para silang nahilo na umikot ang buong lupain, pero parang ilusyon na nasa paningin nila iyon dahil nakatayo lang naman sila. At nang pagtigil ng pagbaliktad ng kanilang lupain na inaapakan ay nawala na dito si Don Isidro pati ang kutsero na para bang napunta na si Kael sa ibang lugar. Biglang tumahimik na noon, pero nandun pa rin naman yung akasya hanggang sa tunog ng mga kabayo. Maraming paa na tumatakbo ng mga kabayo nang sasabay-sabay naman na paglingon ng apat sa kanilang likuran. Maraming ang kabayo ang paparating na para ng papasugod sa kanila at may sakayang bawat isa doon na mga parang barbarong nilalang. Nakakaiba ang mga itsura. Parang sinaunang mandirigma ang mga yun na may mga hawak na mahahabang sibat. Nang biglang tumayo na si Matilda sa pagkakaluhod nito, sabay mabilis na humarap kina Kael. Bilisan nyo! Nandito na tayo sa ulahing. Kailangan na nating makatawid sa ilog na to. Kundi ay mananalo ang mga yan sa atin sa labanan. Kahit ano pa ang kakayahan ninyong gagawin. Wika noon ni Matilda. Ano? Tugon ni Lucero. Sabay sakay nilang apat ng halos sabay-sabay sa kanilang mga kabayo. Paano ang tubig? Wika ni Kael nang nag-aapura. Huwag kayong mag-alala. Hindi lulubog ang mga kabayo. Sagot naman ni Matilda. He! Ha! Bugaw ni Lucero at Kael pati na ang matanda. At doon ay tinakbo nga ng mga kabayo ang itim na tubig. At sa pagdaan ni Lucero sa tabi ng kanyang asawa ay parang dinagit niya na lamang ito at isinakay sa likuran niya. Sabay tawid nila sa ilog na hindi nga lumulubog ang mga paa ng mga kabayo.
Ngunit ang mga barbarong nilalang na isang lupon ay patuloy pa rin naman sa paghabol sa kanila o pagtugis. Sa mga daanan ng tubuhan ay binagtas nila iyon dahil, "Mahal, ano nangyayari?" tanong ni Lucero habang nagpapatakbo ito. Nandito na tayo sa ulahin, ang kabaliktaran ng mundong ating ginagalawan," sagot ni Matilda nang tumabi naman si Kael sa mag-asawa habang sila nga ay nangangabayo. "Matilda, sabihin mo, paano may tataboy ang mga nilalang na yan? Hindi pwedeng tumakbo na lang tayo ng tumakbo dito dahil may misyon tayong dapat tapusin." Wala. Ang totoo ay kailangan nyo silang takutin o ipakita sa kanila na hindi nila kayo kaya. Yun lang ang paraan para maitaboy sila, sagot naman ni Matilda. At wala nang imik-imik pa noon si Kaela. Nagkatanguan na lang sila ni Lucero sa narinig nila kay Matilda. At sa pangunguna nga niya ay pinatigil niya ang kanyang kabayo sa gitna ng daan sa malawak na tubuhan. Sumunod si Lucero, pati ang dalawa. "Ano? Haharapin na ba natin sila?" tanong ni Ingkong. "Yun lang ang solusyon, Ingkong," wika ni Kaela. Sabay, "Ha! Ha!" bugaw sa kanyang kabayo at patakbo nito ng papasalubong sa mga barbarikong nilalang. Sumunod naman ang tatlo noon. "Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tagusin niyo ang dimensyon na to," wika ni Kaela. Sabay ng talon nito mula sa kanyang kabayo na tumatakbo. Kumidlat noon ang kalangitan at bumaba sa pagsanib sa kanyang katawan ang 6 na maestro. Sabay noon ang pagtalon naman ni Ingkong at Lucero at pagpapalit din nila sa sagad nilang kakayahan bilang mga sinaunang gabunan sa ere. Dahil dito ay lumipad ang tatlo ng sabay-sabay gamit ang kanilang mga bakbak upang salubungin ang mga barbarikong nilalang, habang hawak naman noon ni Ginoong Pipito ang kanyang isang lanseta na pinapatakbo ang kanyang kabayo sa baba ng tatlo. At sa ilang sandali nga, salpok nila sa isang hukbo ng mga barbariko sa gitna ng tubuhan. Alright! Whoo! Grabe yon mga kabagis ko, ang lupet! Cinematic yung datingan noon. Nakakainis. So, nasa ulahin na nga tayo mga kabagis ko. Kaya abangan ang mga susunod na bakbakan. Pero bago yon, mag-shoutout naman tayo. Ngayon lang na-upload to eh. Shoutout kay Rinaldo Masyon from Barangay Milagro, Ormoc. Shoutout din po kay Arlene Distor from Alhara, Abu Dhabi. Shoutout din po kay Junel Hope Pundok. Shoutout po kay Bulag na Anghel. Shoutout po kay Nelo Mulungay at Team Palaban. Shoutout po kay Mswer Vlog from Ormoc, Matag-Ob, Leyte. Shoutout din po sa DWSB Garments at Jade Losada. Yun, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Robelin de la Cruz from Doha, Qatar. Shoutout din po kay Percival Andres from Bubunan, Asingana. Shoutout din po sa Tahian Survivors ng Tondo, Manila. At shoutout din kay Carl Demetriou. Yun lang mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.